ito po bang mga kasalukuyang PCP, mga box, ang gagawin ninyo sa mga ito? Kung Well, ng police? administratively, pwede yan magiging tulugan ng ating mga pulis na naka-day off. Kung halimbawa, hindi mo pa shift. Ang shift mo is alas 6 hanggang alas 2. So, ikaw ay magbabiyahe ng alas 4 ng umaga, manggagaling sa bahay nyo. Baka nilalamigan ka pa ron, magmumotor ka pa. So, pagdating mo sa shift mo, ay wala ka namang mapaliguan, kundi dyan sa may PCP na yan, maligo ka dyan. Pagkatapos, mag-prepare ka, magbihis ka, gawin natin parang locker room. Tapos, 5:30, ready ka na, alas 6 you take post. So, pagkatapos, pag matapos ka na ng alas 2, pauwi ka na, kung gusto mong iwanan ang iyong uniforme dyan sa PCP mo, iwanan mo yung uniforme mo, magbihis ka, sumakay ka sa motor mo, at umuwi ka na. Pero, ibig sabihin, ang mga PCP hindi na opisina yan. Although, siyempre, ang ating mga kababayan, makakakita pa rin ng pulis yan. Natutulong pa rin. Pahingahan na lang. Ito po ba yung property ng PNP? O nirerentahan? Ang iba dyan ay property ng PNP. Ang iba dyan ay Provided ng LGU siguro. provided ng LGU. At ang iba dyan ay mga binibigay ng mga private entities na temporarily or permanently donated to the PNP. May mga nakikita po kaming yung container. Yeah. Container na nilagyan, inayos lang, lagyan ng aircon. Yun na nga ang isang ang isang concern ko diyan. Kasi marami sa mga yan, yung mga container na yan, wala namang investigasyon. Pag humingi ka ng tulong sa pulis diyan, sasamahan ka ng pulis, magre-responde sila. Kung may mahuli silang mga tao, halimbawa, doon sa nirereklamo mo, kasi ang tao naman pumupunta sa pulis, hindi naman yan para magdala ng tunying ensaymada. Ang kanilang... Nakatatlo na kayo, ha? Baka singilin nyo na ako. Kaya pumupunta yan dyan sa pulis, kasi nanghihingi ng tulong, sir, may agrabyo, may nangyayari doon, or sir, nadukutan ako doon, o gano'n. So pag pumunta ang pulis doon at nakatrabaho, nakakuha ng tao, dadalhin pa rin nila sa headquarters kung nasaan ang mga investigador. Correct. So that's because investigation, a very specialized na trabaho. May database kayo dyan, andyan yung mga fingerprint kit, yung kung may mga maaresto kayo, andyan yung ating ginagamit sa pag-booking and everything. So, wala yan sa mga containers, sa mga container vans ng mga offices. So, ang mga container van na offices, talagang antayan ng pulis ng kung sino ang lalapit sa kanila. So, it's not very effective sa assessment ko sa ngayon, especially dito sa city centers like Metro Manila at mga city centers sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao. So, rather than having those facilities na maiiwan din lang at mawawala ang tao, mawawala ang pulis kung kukuntirin lang naman sila. At bawas pa yung number na yun na nagbabantay doon sa police visibility, then better na isarado na lang at ang mga pulis ay ilagay sa kalsada. Marami kaming radyo, marami kaming patrol car. So makinig lang bawat isa sa radyo pag nasa duty sila, so that pag may nangyari, pumasok sa 911, 911 can immediately transfer the call through the radio sa taong pinakamalapit doon sa area kung saan may humihingi ng tulong.